Hindi ko ipinaalam kay Alaric na wala akong passport. Wala akong balak pumunta sa Italy. Kulang na nga ang sweldo ko, gagastos pa ako sa trip na yan. And let's say sagot ng kumpanya ang gastos, ayoko pa rin. A lone trip with Alaric? Never. Baka ano pa ang mangyari sa akin. Sa sumunod na araw, tuluyan kong kinalimutan ang tungkol sa trip sa Italy at ibinaling ang oras sa mga dapat kong gagawin. 2 buwan pa gaganapin ang charity event pero para na siyang gaganapin bukas sa dami kong inaasikaso. I groaned in annoyance. Bakit ba ayaw niya akong bigyan ng team? This isn't fair, reklamo ko. Kumakalam na ang sikmura ko dahil sa nalipasan na naman ako ng gutom. Kagagaling ko lang sa marketing team para makita ang ginawa nila. Serafina, hindi ka na sumasabay sa amin mag-lunch, salubong ni Sarah sa akin nang nasa workstation ko na ako. Kita ko ang nagkalat na maraming papeles sa table ko at wala na ito sa matinong ayos. Kaya nga kinukulang na ako ng oras, wala sa sariling sagot ko. Hindi ko siya mabalingan ang tinigin dahil inayos ko ang mga kalat sa table ko. She sighed. Pansin ko nga. Huminto siya sa pagsasalita, kaya hindi ko na siya binalingan ng tingin. She murmured kaya tinignan ko siya. Hindi ba siya pumayag na may mga kasama ka? I asked Sir Rodel at pumayag naman siya. Sir Rodel is our supervisor. Siya ang nagbigay ng project na to sa akin. Sadly hindi siya ang boss ko sa project na ito. Kung siya lang sana ay hindi ako naghihirap ngayon. I asked him, Sarah. Hindi nga lang pumayag. Madali lang daw ito at hindi na kailangan ng maraming gagawa. Nahimigan ko ang iritasyon sa boses ko. Seriously, bakit ba ayaw ng Alaric na yon na bigyan ako ng mga kasama? Minadali ko lang ang pagkain ko. Feel ko pa, wala na akong karapatan na kumain dahil sa maraming aasikasuhin. Pagbalik ko sa desk ko, agad kong binuhay ang computer para tumingin ng mga pwedeng i-design sa venue. This alone makes my head hurt. Wala pa akong mapagtanungan ng ideya kasi mag-isa lang ako. Serafina, tawag ni Sarah. Kunot noo akong napabaling sa kanya. Don't want to be rude pero hindi ko napigilan. She smiled warily. May nag-iwan ng envelope kanina noong kumakain ka. Tinuro niya ang envelope sa table ko. I sighed. Agad kong binuksan ang laman. Dapat ay nagtanong ako saan galing o sino ang nag-iwan pero wala ako sa hulog para magtanong pa. Nang mabuksan ko ang envelope ay para akong nanlumo. What the hell? Paano ako nagkaroon ng passport? At may ticket pa. My mind went blank for a few seconds. Hanggang sa maalala ko na ipinatawag nga ulit ako ni Alaric para pumirma at mag-biometric. Hindi ko na tinanong para saan yon. That was for this? May nakita akong note sa envelope kaya kinuha ko para makita. Be ready tomorrow. Susunduin kita sa lobby. 8 AM. Binalingan ko ang kalendar sa gilid ko. 5 araw simula nang sinabi niyang sasamahan ko siya sa Italy. Wala akong ginawa at kinalimutan ko yon dahil wala naman akong passport. Naguguluhan akong pinatay ang computer ko, hindi na tinapos ang pagtingin ng mga decoration para sa venue. Kaya pala tinanong ako ng supervisor ko nang masalubong ko siya kanina. Tinanong niya ako kung bakit ako pumasok. Guluhan pa ako dahil obviously papasok ako dahil sa trabaho. He must know that I am leaving tomorrow and he knows I need to prepare. I know, Mama. I'm sorry, hindi ko rin alam na. Pagpapakalma ko kay Mama. Anong hindi mo alam? Bakit ka aalis kung hindi mo alam, galit niyang singhal. She got mad when I told her I'm going to Italy tomorrow. Masaya pa niyang ibinabalita na aalis na si Papa dahil magtatrabaho siya sa ibang bansa. Pero sinalubong ko din siya na mag-iibang bansa din ako. Mama, she's old enough. Sabat ni Serenity. Pasalubong, sis. Kinindatan niya ako. Nakahiga siya sa kama ko at pinapanood niya akong nag-iimpaki habang pinapagalitan. Mama glared at her kaya tinabunan niya ng libro ang mukha niya at kunwari siyang nagbasa. Ang pagpapaalam, Serafina, ay hindi sa araw ng alis mo, baling ulit sa akin ni Mama. She sounds stressed. Kasalanan to ni Alaric. Bakit ba ako sasama sa Italy? Hindi ko alam. Hindi ko naman tinanong at lalong hindi ko inaasahan na sasama ako.
Sis, I want chocolate made from Italy, sabat ulit ni Serenity. Serenity, saway ni Mama. Hindi siya natutuwa na puro pasalubong ang bukang bibig ni Serenity when she doesn't want me to go. Kita kong sumimangot si Serenity at nagbasa kunwari. Naitawag mo na ba ito sa papa mo? Stress na tanong ni Mama. Umiling ako. Pati nga ako ay hindi alam na aalis pala ako. Masasabi ko pa ba? Ni hindi pa ako nagpapalit ngayon at nag-iimpake na. Wala si Scarlett at Papa. Nasa kay Tito sila at doon na matutulog dahil ginabi na. Lumabas si Mama nang matapos siya sa sermon. Tatawagan niya si Papa para ipaalam ang alis ko. Sadly, I can't drop Papa to the airport kasi sa makalawa pa ang alis niya. Surely, nasa Italy pa kami noon. Nang lumabas si Mama, hinagis ni Serenity ang hawak niyang libro at saka bumaling sa akin. Sis, pagdating mo sa Italy take a lot of pictures. Umirap ako. Wala akong time sa pagpapapicture. Binalingan ko siya. At ano na naman ang gagawin ko sa mga picture ko? She rolled her eyes. I'm not talking about your face. I'm talking about the scenery. Tapos ay isend mo sa akin. I will post it on Anseli, FB. Hindi ko na napagtuunan ng pansin ang sinasabi ni Serenity nang mag-vibrate ang cellphone ko. Agad ko tong kinuha para matignan. Bring clothes. We are staying in Italy for 2 weeks. 2 weeks? Paano ang trabaho ko? Kinaumagahan, kung hindi pa ako ginising ni Serenity ay hindi pa ako magigising. Si Mama ay walang planong gisingin ako kaya si Serenity ang gumawa. It's weird kasi tanghali pa siya nagigising kapag wala siyang pasok. Tapos ngayon ay maaga siya. Sis, don't forget to send me the pictures, sigaw ni Serenity nang pasakay na ako ng taxi. I forgot what she said she would do in the pictures. Tumango na lang ako para matapos na. I arrived at the company around 7:40 in the morning. Nawerduhan pa ang bodyguard nang makita niyang may binaba akong malaking maleta pagbaba ko ng taxi. Hindi pa nag-aalas 8 ay may dumating na sa tapat ng tanggapan ng kumpanya. Hindi na ako pumasok sa loob ng lobby dahil mahihirapan pa akong iangat ang maleta ko sa lilang hakbang papasok sa kumpanya. May bumabang tauhan galing sa SU at saka kinuha ang maleta ko. Doon lang ako natauhan na ito na yung sasakyan ni Alaric. He was waiting in the backseat. Nakakahiya na may bumabaling na mga empleyado sa kotse at sa akin. Kung hindi lang tented ang kotse ay baka pa gusto nilang makita kung sino ba ang nasa loob nun. Naiilang akong pumasok pero hindi ko pinahalata. I grimaced as went inside. Kita kong nakasandal si Alaric at nakapikit ang mata. His stare lingered because it was mesmerized beside the sight. He looked hot. I noticed his side profile can make a woman struck. Dang it. Hindi pwedeng nagiging ganito ang iniisip ko. How could I think of him like this when he tortured me before? Not that he stopped torturing me now, kaya hindi ko alam kung bakit ako mga iniisip ko sa kanya. Agad kong iniwas ang tingin ko nang may marinig akong tumikim. Nakakahiya sa driver na nakita pa ata ang pagtitig ko sa boss niya. Tumulak kami matapos maayos sa likod ang maleta ko. Ready, biglang sinabi ni Alaric sa kalagitnaan ng bayahe. Umirap ako. Kanina pa ako patingin-tingin sa kanya para kausapin pero ayaw niyang gumising. Obviously. Wala naman ako dito kung hindi, diba, sagot ko. May narinig akong tungkim kaya napabaling ako sa unahan. Nagsalubong ang mata namin ng driver sa rear mirror ng kotse. Nakakunot ang noo niya at parang hindi gusto ang naging sagot ko. Kaya lang ay hindi pa ako tapos kaya pasensya muna siya. At bakit ba ako kasama if I may ask? Kasi as far as I can remember, nandito sa Pilipinas ang trabaho ko at marami yon. Bumaling ako kay Alaric at inirapan. Hindi sa ibang bansa. Napaubo ng bahagya ang driver. Kita kong may sasabihin sana ang driver pero tinaas ni Alaric ang kamay niya, kaya hindi na niya itinuloy. Alaric subsided and looked at me. You can still monitor your work abroad. Your supervisor will send you the details. That didn't answer the question. Balot ba ako kasama dito, may magagawa ba ako sa Italy? Kaya lang ay hindi na niya ako pinansin. He closed his eyes again and ignored me the entire drive.
Sa eroplano naman ay panay siya laptop kaya hindi niya ako masagot-sagot. The flight will take 15 hours depending on the situation. At sa 15 hours na iyon ay puro tulog lang ang ginawa ko. Pagkagising ay makikinig ng music. In the duration of the flight hindi na bakanti ng ginagawa si Alaric. Gabi nang dumating kami sa Italy. If only I'm not feeling groggy enjoy ako sa mga nakikita ko pero hindi ko magawa. My head hurts and feel a little bit nauseous. I groaned in annoyance when I got to know we will be sharing room. Hindi maganda ang pakiramdam ko tapos ay iisa pa tayo ng hotel room. Nagtitipid ka ba? Irita kong sinabi. Alaric just smirked. Alaric, galit kong sigaw. Alaric, ha? I am your boss, Serafina, pagpapaalala niya. He licked his lips enjoying seeing me frustrated with our situation. Napahilot ako ng sentido. My head hurt even more. Kailangan ko ng magandang tulog at knowing na iisa lang kami ng room ay hindi nakakatulong. Tumunog ang elevator hudyat na nasa tamang palapag na kami. Nauna siyang lumabas. He then held the elevator when he saw I'm not moving. Are you coming? Or you want to book your own room? Nanunuyan niyang tanong. Hearing him about me booking the own room, irita akong lumabas. Wala naman kasi akong pera para pambook. Matalim ang titig ko sa kanya habang sumusunod ako. Pero dahil sa pagtitig ko ay napagtanto ko na ang sexy ng likod niya. Nakakainis. When he opened our room at nang pumasok ako, agad akong namangha. The glass interior made my eyes twinkle. Medyo dim ang ilaw na sumakto lang dahil ayaw ko ng medyo maliwanag na ilaw. The interior is magnificent. Wala na akong masabi, agad kong tinahak ang glass wall that showed the beautiful scenery of Italy. You liked it? Biglang tanong ni Alaric sa likod ko. Or you still want your own hotel room, Lilsan? He asked playfully. Hindi ako nagsalita. I heard him chuckle then. Tumahimik siya kaya pinagmasdan ko ulit ng matiwasay ang nakikita kong mga ilaw sa baba. It was amazing how you can observe places in this position. This would be so romantic if only isa I'm with someone special. Kaso lang ay kasama ko dito ay boss ko. Humalukip-kip ako as I started to daydream. Nawawala ang isipan ko sa nakikita ko at bumubuo ng senaryo sa isip ng bigla ulit magsalita si Alaric. Serafina, be ready. Marami tayong gagawin sa room na ito, he said in his sensual voice. Bigla akong nangilabot. I felt in my heart skip a beat. Agad akong bumaling sa kanya at kita ko kung paano siya madilim na nakatitig sa akin. Kabang-kaba ako sa sinabi ni Alaric. I was starting to breathe heavily when he laughed so loud. Doon ko napagtanto na pinagtitripan niya ako. I rolled the eyes in annoyance at saka siya iniwan. There are 2 rooms inside the suite. Kaya pala okay lang sa kanya na iisa kami ng room kasi may 2 palang kwarto. Hindi ko alam kung alin ba ang sa kanya, kaya kung ano ang napasukan ko ay doon na ako nagkulong. Dahil sa pagod ay mabilis akong nakatulog pagkahiga ko sa malambot na kama. Kinaumagahan, inabot ako ng madaling araw. Maybe because I was too tired for the 15 hours trip kaya napasarap ang tulog ko. Matapos kong magbihis, inasikaso ko pa ang mga laman ng maleta ko at nilagay sa provided na kabinet. Kaya inabot ako ng una nang bumaba ako. Gutom ako at saktong pagbaba ko ay nakita ko si Alaric. Kakababa niya lang ng cellphone niya galing sa katawagan. Let's go out. We will have our lunch outside. I glared at him for making me overthink last night but he didn't spare me a glance. Umirap na lang ako sa kawalan. Ayaw ko namang mag-inarte kasi gutom ako. Wala akong kakainin kung mag-inarte pa ako. Pagdating sa restaurant, maraming tao. Akala ko ay maghihintay pa kami ng matagal pero may lumapit na babae sa amin at iginaya kami sa pangdalawahan na table. Pansin ko na may nagagawing mga nakautingin sa amin especially kay Alaric and he was oblivious of that. Perks of being handsome, huh? Mabuti at hindi naman alam ng mga taong to na boss ko siya. Kaya siguro may napapatingin sa akin with their envious look. Baka inaakala nila na boyfriend ko siya o husband. Napangisi ako. Pwede naman. Kung hindi nga lang demonyo. Nang maiserve ang order namin, agad sana akong kakain ng mawaglit ang mata ko sa kaliwa ko.
Didn't know I did it, basta na lang akong napabaling at bigla akong nanlamig nang makita ko si Magnus. Natulala ako at biglang bumigat ang pakiramdam. It's been months since the last time I saw him. Akala ko ay okay na ako. Hindi pa pala. Magnus is the ex. The person was so sure of was the beginning, middle and ending. He was always by side before na hindi ko maramdaman na mahirap kami. He spoiled me too much kaya hindi ko matanggap nang nawala siya bigla. I was too shattered when he suddenly became cold at kalaunan ay nakipag-break din all that went badly need him. Kasi marami kaming problema sa oras na yon. Malaking pera ang nagamit namin para ayusin ang kontrata ni Papa sa dati niyang trabaho pero hindi rin naman naresolba. Serafina, tawag ni Alaric. Kumurap-kurap ako at mabilis na sumubo. I could still feel my heart beat fast. Partly because I can't believe I will see Magnus here and also because I was hurt. You don't like the food, pagkuha ni Alaric sa attention ko. I looked at him and shook my head. No, it's fine. Bumaling ako sa gawa ni Magnus. He was with a man at kagaya namin ay kumakain sila. They were talking and also laughing. Umiwas ako ng tingin lalo pang nanlamig. How can he laugh like that? Siguro naka-move on na siya. Tapos ako. I shook his head. Serafina, si Alaric. Huminto siya sa pagkain. Napatingin ako sa kanya dahil doon. Pero madilim ang titig niya sa akin. Order another food if you don't like it, seryoso niyang sinabi. Okay naman ang pagkain, sagot ko. Okay, ha? Well, are you not eating then? Nakakunot ang noo niyang tanong. Pinilit kong kumain kahit nawalan ako ng gana. Pero pasimple din akong bumabaling kay Magnus. He was also my childhood friend. Probably the reason why it still hurts not having him around. Naunang matapos sina Magnus and I tried hard not to look at him when he walked away. Not when I could also see Alaric looking at me with his dark stare na akala mo ay napakalaking kasalanan ko sa kanya. What is it? Tanong ni Alaric. I could hear the annoyance in his voice. What? Kunwari kong sagot. Iniwas ko ang mata sa kanya at kunwaring kumain ulit. You don't look fine. Who are you looking at earlier? Usisa niya. I shifted the weight. Hindi ko alam bakit ba niya pinapakialaman to and I was looking secretly. How the heck did he notice? I swallowed hard. I was looking at those girls at your back. They keep on looking at you so kunwari kong sinabi. It's true though that those girls keep on glancing at him. Kaya hindi rin ako nagsisinungaling. He sighed. And am I looking at them? Annoyed niyang tanong. Well, no, you are not. So why bother looking at them when you know I am not looking at them? Hindi na ako sumagot. I just let him think I am looking at those girls when in fact I am looking at my ex. Matapos naming kumain, bumalik kami sa suite. Plano ko sanang mamasyal kahit sa kalapit lang nitong hotel pero after seeing Magnus, nawalan ako ng gana. Alaric got busy with lots of calls. Base sa mga naririnig kong usapan nila, may kadel siyang businessman dito. Nagkulong ako sa kwarto. Kahit anong pigil ko, hindi ko maiwasang maging emosyonal dahil sa pagkakita sa ex ko. Magnus is a family friend. Malapit ang pamilya ko sa pamilya niya. They have business just like ours before cargo company. Kahit pareho ng business ang lolo ko sa kanila, hindi iyon naging hadlang para maging magkaibigan ang pamilya ko sa pamilya nila. I was so close with him and he takes care of me simula pa noong bata kami. Kaya hindi ko kailanman naramdaman na mahirap kami dahil palaging nandyan sa tabi ko si Magnus. I needed money, he wouldn't think twice to give me. If Papa needs help, Magnus' parents are there to help. Kaya lang ay hindi ko alam kung bakit bigla na lang nawala. Cause I don't know anything's did for them to hate us. Bigla na lang na isang araw, hindi ko makontak si Magnus. Tapos si Papa ay manghihiram sana ng pera sa Papa ni Magnus pero hindi din makontak. Hanggang sa nawala na lang ang connect namin sa kanila. Magnus then contacted me. Gusto niyang makipagkita. I was so happy kasi ang tagal kong hindi siya nakausap. Hindi siya nagre-reply sa text ko, kahit tawag ay hindi niya sinasagot.
Kaya masaya ako nang makikipagkita siya, kasi kailangan ko din ang tulong niya dahil may babayaran ako sa paaralan. Let's break up, Serafina, matigas niyang sinabi. Napaawang ang labi ko. Ang kanina ng ngiti ko dahil sa wakas ay nakita ko din siya ay biglang naglaho. Ha? Ew. Bakit? May problema ba? Are you okay? Sunod-sunod kong tanong. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Gulong-gulo ako. Hindi ko alam kung may nagawa ba ako kaya siya nakikipag-break. Wala naman. Okay naman ka, miss. Oh please. I don't love you anymore. That's just it, walang gana niyang sinabi. Agad nangilid ang luha sa mata ko. Magnus, may nagawa ba ako? O si Papa, tanong ko. Kasi galing akong bahay at malungkot si Papa dahil hindi daw siya sinasagot ng papa niya. He sighed. Tumitig siya sa akin. Kalaunan ay umiwas din ng tingin. I don't know about Papa. I just know I have to break up with you. I don't love anymore, T. Hearing it twice finally made it even more lethal. Agad nagsihulog ang luha ko. Hindi ko matanggap. How could he say he doesn't love me? Ganon kadali. Magnus, please, T. May kumawalang hikbi sa akin. Bakit ganito? Bakit biglaan? Okay naman tayo, di ba? Nanlilit kong sinabi. I couldn't clearly see him. Punong-puno ng luha ang mata ko. Pilit kong pinupunasan ang mga luha ko pero wala ring silbi kasi nag-aunahan sila. Tell me honestly, may nagawa ba ako? Tanong ko. Kasi hindi ko maintindihan. Hindi ko matanggap. Bakit ganito? Serafina, I don't have time for drama. Wala kang nagawa. I just don't love you anymore, frustrated niyang sinabi. He didn't even spare for a moment. Iniwan niya ako habang umiiyak mag-isa. Sa pagkawala ng malapit naming kaibigan, doon namin lubos naramdaman kung gaano pala kami kahirap. Kasi wala kaming matakbuhan. Wala na yung pamilya na palaging nandyan kapag nangangailangan kami. It was sad and heartbreaking. I tried very hard to move on kasi kailangan. Ako ang malapit ng gumraduate noon kaya kailangan kong maging matatag para makatulong sa parents ko. There were times when I couldn't take it anymore na kailangan kong umiyak, pero pagkatapos ay kailangan ulit bumangon. Looking back, because of too much financial issues, hindi ko nagawang mag-move on sa tamang proseso. Kaya siguro nasasaktan ako ngayon. Pinunasan ko ang luha na pilit ko makawala. Nakaharap ako sa salamin dito sa bathroom ng kwarto ko. Dang-it, Serafina. Ang tagal na niyan. Iniiyakan mo pa, sermon ko sa sarili ko sa salamin. It's hard when he is gone but nagawa mo pa rin. Kita mong hindi ka natakot nang mawala ng trabaho, di ba? Tumango ako. Pilit na pinapatahan ang sarili. Of all places na pwede kaming magkita, dito pa. Umirap ako sa sarili. God, pwede naman na hindi na kami magkita. Bakit pa? As I don't wanna see him anymore. Kung ganito rin naman, wag na lang. I tried to console myself hanggang sa nakatulugan ko ang sama ng loob. Kinabukasan, nagising ako dahil sa nararamdamang gutom. Hindi ako nag-dinner kagabi dahil sa maraming iniisip. Maaga akong natulog mga around 7 na yon. Kaya ngayon ay gutom na gutom ako. Nagmamadali akong nag-ayos ng sarili at saka bumaba. Kaya lang ay wala akong nadatnan na alarik pagbaba ko. Magpapa-home serve ba siya? Bakit wala pang pagkain? Tinignan ko kung may pwedeng kainin sa refrigerator pero puro tubig lang at inumin. Hinawakan ko ang tiyan ko nang kumalam ulit. Ayaw ko din namang puntahan si Alaric sa kwarto niya kung natutulog pa siya. Kaya hindi ko na siya hinintay pa. Ang alam ko may pa-buffet ang hotel at kasama na yon sa bayad ng hotel service. Kung hihintayin ko pa siya, baka mawalan na ako ng malay sa gutom. Pagbaba ko, madali ko lang nahanap ang buffet area. Dali-dali akong kumuha ng mga servings nang makakuha ako ng plato. Isa didn't mind people because of easy hunger. Kaya nangangalahati na ako sa kinakain ng inangat ko ang mata ko. Dahil sa gutom ako kanina, hindi ko na inabala ang sarili para tingnan ang mga tao sa paligid. Kaya muntik na akong mabulunan nang makita kong naaunahan ng table ko si Magnus.
He was eating alone and was staring at me intently. Bumagal ang pagmuya ko at napaupo ng tuwid. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. I badly want to run away pero nakakahiya yon. Binagsak ko na lang ang tingin ko sa pagkain ko at kunwaring uminom. I felt din my hands shook dahil sa kaba. Nakakain na din naman ako kaya kunwari akong nagliligpit na. Tatayo na sana ako nang bigla din siyang tumayo. Serafina, mahina niyang tawag. I gritted my teeth. I wanted to look at him but tried not to. Bakit pa? Wala naman na kami. As don't understand why the bother needs to call me. After what he did, may gana pa siyang tawagin ang pangalan ko. Hindi ko tinapos ang pagliligpit at nagpa siyang umalis na lang. Umiwi ako nang maramdaman kong sinusundan niya ako. Serafina, let's talk. Nakalabas na kami ng buffet area. I rolled in my eyes. Hindi ako huminto kaya nabigla ako nang hawakan niya ako sa kamay at pinaharap sa kanya. Kung ano man niyang sasabihin mo, save it. Don't wanna hear it, irita kong sinabi. Hinawi ko ang kamay ko sa pagkakahawak niya. He sighed. Please, he said. He then looked at me painfully. Humalukip-kip ako. Nang hindi ko matagalan ang mata niya ay ibinaba ko ang mata ko sa baba. I know Magnus is the ex. Pero naging parte din siya ng buhay ko. He was my best friend before we became lovers. There were moments in his life where he treated me like his real sibling. Well, more than his siblings. Bakit pa? Wala naman na tayo, sagot ko. Inangat ko ulit ang tingin ko sa kanya. Do you regret it now? Kaya ka nang umulit ngayon? I intended to mock him but he didn't say a thing. He looked like he wanted to say a thing pero hindi niya kayang sabihin. Instead, nagtanong na lang siya. Why are you here? Who's with you? Nang aalo at pag-iiba niya sa usapan. Umirap ako. Elbow boss. How about you? Why are you here? He smiled. Probably because I'm talking to him now. Yes, it still hurts because he left me pero don't know. I don't want to see him looking at me with pain in his eyes. Ano yon? Siya ang api dito when it was me. For family business. Tumango ako. Nakapasyal ka na dito, kinamot niya ang ulo niya. Hindi, wala akong alam na pwedeng puntahan dito. Magnus. Sabay kaming bumaling nang may tumawag kay Magnus. It was a girl and she's pretty. Pinanliitan ko ng mata ang babae. Ito na ba ang pinagpalit niya sa akin? You're done with breakfast, nahihiyang tanong ng babae. Yee, maikling sagot ni Magnus. I noticed that he didn't spare her glance. Okay di. Mahinang sinabi ng babae. Pansin kong may gusto pa siyang sasabihin pero dahil hindi siya binalingan ni Magnus ay umalis na lang siya. Pero pansin kong bago siya umalis ay umiti siya sa akin. Tinaasan ko ng kilay si Magnus. Who's she? Family friend. He shifted his weight before he continued. Talking. I'm going to our vineyard, do you want to see it? Para makapasyal ka na din? Aangal sana ako pero nang marinig kong pasyal ay bigla akong na-excite. I've been here for 2 days at sa hotel room lang ako. Gustong-gusto kong pumasyal pero natatakot din ako. Wala din atang plano na mamasyal si Alaric. Umuso ako kunwaring nag-iisip. It's funny how I am hurt because of what he did yet, also don't want to see him hurting. He may have hurt my feelings, but can't also deny all the things he had done for me. I was spoiled whenever I'm with him before and I also miss him. Not as in my lover because he sucks at it but as in a best friend. Kasi una ko siyang naging best friend bago naging kami. Fine. Mapilit ka sagot ko. He let out, chuckle. Sinundan ko siya sa labas ng hotel. Paglabas ay may nakapara ng kotse sa tapat at binigay lang sa kanya ang susi. Hindi ko na hinintay na buksan niya ang passenger seat. Ako na ang nagbukas nun at sumakay. Umalis din kami kalaunan. Hindi ko alam ilang minuto akong nakatingin sa dinadaanan namin. I was so mesmerized at the place na hindi ko maiwasang mamangha. Malayo pa ang winery nyo, biglang tanong ko.
Medyo mga lupain na ang dinadaanan namin kaya nawala ang atensyon ko sa labas. Tahimik siya at bumabaling sa akin maya't maya. An hour and a half. Tumango ako. Binuksan ko ang bintana malapit sa akin dahil gusto kong makalanghap ng hangin. Kaya lang ay may pinindot siya sa unahan niya at nagsimulang tumaas ang bubong ng kotse hanggang sa nawala ito. Hindi mainit at sakto lang ang araw. Ngumiti ako nang malanghap ko ang hangin. I didn't know you are into the wine industry now. Akala ko sa logistics lang kayo, sabi ko. He sighed. Si parents' plan. We were almost bankrupt so we decided to venture into the wine industry. We also venture into mining and finance. Bahagyang nanlaki ang mata ko. I never expect na mababankrupt sila. Nang mawala kami sa business ay nanguna ang logistic nila. How come they almost went bankrupt? Gusto ko mang magtanong ay pinigilan ko ang sarili. Kalaunan ay dumating din kami sa isang resort sa gitna ng malawak na lupain. Namamangha ako sa disenyo ng bahay. The pathway toward the resort was surrounded with vines and flowers. May gate ito na mistulang gate sa palasyo. Pagpasok sa loob, makikita mo agad ang Italian 3-story house. May mga vines sa gusali nun. You said we're going to your vineyard. Bakit nasa resort tayo? Tanong ko. I'm not complaining. I was just confused why on earth we were here. Magnus laughed. This is our resort. The vineyard is at the back. Tumango ako. Namamangha akong sumama kay Magnus. Yumuyo ko ang bawat tauhan nila sa resort kapag dinadaanan ni Magnus. Do you want to eat first? Alok niya nang nasa loob kami ng 3-story na bahay. Agad akong umiling. I want to see the vineyard. He smiled. Okay, let's go. Malawak ang vineyard nila. It was arranged in a fashionable way. Hindi ko maiwasan na pumitas ng grapes para matikman. May kinausap si Magnus na matandang lalaki. I was left alone with the grapes which is not bad idea. Kumakain ako habang hinihintay siya. Mabuti at hindi din sila nagtagal. Nakangiti siyang lumapit sa akin nang iwan niya ang matanda. Do you want to ride a horse? May kabayo dito, alok niya. Ninuya ko ang kinakain kong grapes bago bumaling sa kanya. Paano kung mahulog ako? He chuckled. Hahawakan ko ang kabayo. And it will not let you fall. Kaya ganun nga ang nangyari. Sumakay ako ng kabayo habang hawak-hawak niya ang tali. Matapos sa kabayo ay bumalik kami sa resort nila. May iilang bisita pero hindi naman marami. Napag-alaman ko na famous ang resort nila dahil sa offer nilang wine. Though kaunti lang ang ina-accommodate nila kasi limited lang ang mga kwarto. As tried maling gisili own pizza ang A was so happy when it went perfectly. The staff were so friendly na hindi ako nakaramdam ng ilang. Kaya hindi ko na rin namalayan ang oras. Tumatawa ako nang mailumapit sa akin na matanda. Seiko si Karina, nakangiti niyang sinabi. It was one of the customers here. Isa din siya sa gumawa ng pizza. Agad akong bumaling sa mga tauhan. She says you are beautiful, pag-translate ng staff sa sinabi ng matanda. Ninitian ko ang matanda. It was fun. Hindi ako nagsisi na sumama ako dito. Nang makita ko ang sunset ay naisipan kong kunan ng picture ang landscape. Kaya lang, pagkakuha ko ng cellphone ko ay tumambad sa akin ang maraming missed call galing kay Alaric. In my heart skipped a beat. I completely forgot about Alaric. Dang it. Where the pack are you? Huling mensahe niya sa akin. Bigla akong nanlamig. Agad akong nagpahatid kay Magnus sa hotel matapos kong mabasa ang text ni Alaric. Nakasilent ang cellphone ko at hindi ko na natignan pa yon simula nang umalis ako ng hotel. Tinatanong ako ni Magnus kung okay lang daw ba ako dahil namumutla ako nang pabalik kami sa hotel at tumatango lang ako sa kanya. Wala nang araw nang bumaba ako sa kotse ni Magnus. Hindi ko din nagawang magpasalamat sa kanya dahil sa pagmamadali. I heard him call me pero dahil balisa ako ay hindi na ako bumaling sa kanya. Kulang na lang ay lumipad ako nang naglalakad ako sa hallway ng suite namin. I have spare cards for the suite kaya agad akong nakapasok pagbukas ng pinto ay madilim ang loob.
May iilang ilaw na bukas pero madilim pa rin para makita ang kabuuan ng loob. Sa una ay tahimik pa ang paligid kaya akala ko ay nasa kwarto na si Alaric. Pero nagkakamali ako. Nangilabot ako nang magsalita siya. "Where did you go?" Malamig niyang tanong. Hindi ko siya naaninag dahil medyo madilim pero nakita ko din siya nang magsalita siya. He was sitting on the couch and he had alcohol on his hands. Inikot niya ang basong hawak niya saka ako tinapunan ng tingin. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. I swallowed hard as I thought of something to say. Nang magsasalita na ako ay naglibot ako nang bigla niyang binaba ang baso at saka tumayo. Madilim ang mga mata niya nang papalapit siya sa akin. Walang bakas na emosyon ang makikita sa mukha niya. "Anong oras na?" Malamig niyang tanong. His every step makes my heart beat faster. I shifted weight. Nang makalapit siya sa akin ay naamoy ko ang alak sa kanya. Bumaba ang mata ko sa baba dahil hindi ko kayang titigan siya sa mata. Pero inangat niya ang mata ko. Nanlilisik ang mata niya nang tumama ito sa mata ko. "Wilvis, can't you say something?" Jaden, panunuyan niya pa. The muscle on his jaw are strained. Pumasyal lang ako sa di. He didn't let me finish Elva's sentence. He clicked his tongue with disappointment. Nakita kong aamba siya ng halik kaya agad akong lumayo. Mas lalo lang nag-igting ang panga niya. My heart skipped a beat. Hindi ko alam kung bakit galit na galit siya. Dahil ba sa umalis ako nang walang paalam? Nanginig ang kalamnan mo pero dahil sa takot, tinakbo ko ang hakdanan papasok sa kwarto ko. "Serafina!" Galit niyang sigaw. Hindi ako huminto. Agad kong isinara ang pintuan nang makapasok ako. Malalaki na ang paghinga ko dahil sa pinaghalong kaba at sa pagtakbo sa hagdanan. Akala ko ay matatakasan ko na si Alaric. Pero hindi rin nagtagal ay kumalabog ang pintuan ko. Nakasandal pa ako sa pintuan. Nanghihina, kaya halos mawalan ako ng malay nang bigla itong kumalabog. "Open this packing door," he roared. Hindi ko alam ang gagawin. Kung bubuksan ko siya ay baka kung ano ang gawin niya. Galit na galit siya at lasing pa. Nanginginig akong lumayo sa pintuan at lumapit sa kama. Hindi ko bubuksan yan. I know I'm wrong for leaving but Kara is he so mad. "Serafina!" Malamig na sigaw ni Alaric. Napaigtad ako at umiling. Nangilid ang luha sa mata ko. Anong gagawin ko? Bakit siya galit na galit? Yes, I left with Magnus pero ano naman sa kanya? Tumigil siya. Akala ko ay umalis siya pero nagkakamali ako. 1 minuto lang siyang nanahimik at biglang bumukas ang pintuan ko. Padarang niya itong binuksan. Madilim siyang naglakad papalapit sa akin. Nanigas ako hindi na halos makahinga. "I'm sorry." Pumiyok ang boses ko. Pero parang wala siyang narinig. Nasa gilid ako ng kama at mabilis siyang nakalapit. Tinulak niya ako at napahiga ako sa kama sa sobrang lakas ng pagkakatulak niya. A sob escaped in my mouth. "Please. Don't hurt me, T." Nagsimula nang tumulo ang mga luha ko. Alaric went above me. Wala na akong nagawa nang siilin niya ako ng halik. It's not the gentle kiss. It's the punishing kiss. He claimed in my mouth thoroughly. I tested the alcohol he was drinking. Ang kamay niya ay naglakbay sa katawan ko. Ipinasok niya ang kamay niya sa loob ng damit ko at sa loob ng bra ko. Hindi rin nagtagal ay naramdaman kong naangklip ang bra ko at naramdaman kong hinimas niya isang boobs ko. I was supposed to be scared. He was mad pero hindi ko alam ang nangyari. I'm supposed to be mad for what he was doing pero napaungol ako sa ginawa niya. Bumaba ang halik niya sa leg ko habang patuloy siya sa paglalaro sa boobs ko. He drew a circle on it at nagdulot iyon ng init sa akin. And then suddenly he stopped what he was doing at agad akong tinitigan sa mata. Madilim pa rin ang mata. Hinihingal akong tumitig din sa kanya. "Who is that man you were with?" Kunot noon niyang tanong. My lips parted. Didn't expect him to know I was with Magnus. Pero hindi pa ako nakakasagot ng bigal niyang ipinikit ang mata niya. Hindi rin nagtagal ay naramdaman ko ang bigat niya sa akin. Nakatulog si Alaric dahil sa sobrang kalasingan. I pushed him away from me because I'm starting to feel breathless. Di hamak na mas mabigat siya kaysa sa akin.
Kabado akong umupo matapos ko siyang mapahiga sa gilid ko. Narinig ko siyang umungol pero nanatili siyang nakapikit. Nanghihina akong tumayo at naglakad pabalik-balik. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. I know he's drunk and he might not know what he was doing, but it's still scary to think that something might happen to us if he didn't get unconscious. Ano ba kasi ang ikinagagalit niya? Dahil ba pumasyal ako o dahil kasama ko si Magnus? Is he jealous? Sarkastiko akong tumawa sa sarili. Come on, Serafina. Pinapahirapan ka nga niya, di ba? Bakit siya magsiselos? Pero bakit alam niyang may lalaki akong kasama? Did he saw us? Dahil sa tulog na si Alaric, hindi ko alam kung saan ako matutulog. Carrying him is not an option. Ayoko naman sa kwarto niya kasi baka may mawala doon at masisipa ako. Ilang minuto akong nakatunganga lang sa natutulog na Alaric at unti-unting nawawala ang kaba na naidulot niya sa akin kanina. At least now that he is asleep, hindi siya mukhang nakakatakot. I wanted to sleep too. Napagod ako sa kakapasyal sa resort ni na Magnus. Mapangiwi ako ng balingan ko ang couch sa unahan ng kama ko. It doesn't look comfy, especially that I'm tired from the things did. Nang mapagod ako sa kakaisip kung saan matutulog, humiga ako sa kama. Malaki naman iyon at kasya kaming dalawa. I just put pillows between us to have a barrier. Kinabukasan, nagising ako nang maramdaman kong may tumatamang hininga sa lig ko. At naramdaman ko din na may nakapalupot na kamay sa tiyan ko. Agad nagising ang diwa ko. Hindi agad ako nakakilos dahil mahigpit ang yakap sa akin ni Alaric. Levi, are we hugging? What happened to pillows that put us a barrier? Pinakiramdaman ko siya. Tulog na tulog pa kaya unti-unti kong inalis ang kamay niya sa tiyan ko. It took me a few moments before I finally removed his hand. Agad akong nag-ayos at bumama ng matapos. Nagsimula akong kabahan nang makita kung anumang oras ay magigising siya. Hindi ko naiwasan at napabalik-balik ako ng lakad. Nang marinig kong bumukas ang pintuan sa kwarto ko ay dumuble ang kaba ko. Hindi siya bumaba agad. That gave me relief for a few minutes. Pero hindi rin nagtagal ay bumaba siya. Nakaligo na at nakaayos na. Una kong napansin na madilim ang titig niya. His jaw constricted at masyado siyang malamig. I shifted. Nakaupo ako sa couch at nagsisimulang kabahan. Order us our food, malamig niyang utos. Agad akong umorder. Gusto kong tanungin kung ano ang sa kanya pero hindi ko magawa. Napalunok ako nang tanungin ako sa kabilang linya. Can you suggest something to me? Nahihiya kong tanong sa kausap ko. Kinuha ko kay Alaric ang best food nila dito sa hotel. And I got myself their breakfast combo offer. Nakaupo si Alaric at nagbabasa sa hawak niyang tabloid. Tell me the progress of your project, iritado niyang sabi habang nakatuon ang mata sa hawak niya. Kumalabog ang puso ko. Progress, kabado kong tanong. He clicked his tongue. Aren't you supposed to do that damn project? Kumunot ang noo niya. Now tell me the progress. Agad na bumaba ang mata ko sa kamay kong nasa kandungan ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. I haven't the. Lumunok ako para mawala ang bumabara sa lalamunan ko, started it. I heard him groan in annoyance. You went here to do the project, Seraphina, hindi para mag-vacation. Now you are telling me you didn't start it. Inuna mo pa ang lumandi ka isa gawin ang dapat mong gawin? Si Magnus T. Hindi niya ako pinatapos sa sasabihin ko dapat. Don't want to waste my time hearing how you flirt. I want you to tell me the progress, sigaw niya. Padarang niyang ibinaba ang hawak niyang tabloid. Nanlilisik ang mata niyang tumitig sa akin. Umiigting ang panga niya dahil sa galit. Ngayon ko umpisahan, nangingilid na luha kong sinabi. Fuck, mura niya. Para akong binuhusan ng tubig pagkarinig ko sa mura niya. Dismayado siyang umakyat sa kwarto niya. Ako naman ay naluluhang kinuha ang cellphone at ang dalang laptop para makipag-coordinate sa mga kasamahan ko sa Pilipinas. True enough, ang dami kong gagawin. Sunod-sunod ang tawag na natanggap ko galing kina Sarah, sa marketing team, sa finance department at iba pang department. Sige, babasahin ko ngayon at ipapadala ko kung ayos na iyon, kausap ko kay Sarah.
May ipinasa siya sa akin at kailangan daw i-aproba na para magawa na niya. Hindi pa ako tapos sa pakikipag-usap kay Sarah nang tumatawag ulit ang finance department. Sarah D. Tawag ko sa kanya para ibaba muna ang tawag. Make sure you see it today, okay? Wala sa hulog si Sir Rodel at kung sino-sino ang napapagalitan niya dito. Ngayon ko yon babasahin. It trailed off, ibaba ko muna. Tumatawag ang finance department, paalam ko. I heard her sigh, Sage. Kinausap ko ang finance department at gaya kay Sarah ay minamadali din nila akong i-submit ang mga kailangan ng mga papeles para magawa nila ang trabaho nila. It feels like I failed as an employee when received calls demanding me to submit papers that they needed. Dumoble pa ang presyo nang bumaba ulit si Alaric at doon din nagtrabaho sa harap ko. Hindi ko alam saan ang unahin ko. Nakita ko din ang email ng marketing na nakatag as urgent. Nagpapanik ako habang sinusubukang unahin ang kay Sarah. Nanginginig ang kamay ko sa pagtatype. Serafina, tawag ni Alaric na inikagulat ko. I inhale sharply. Get me a water, utos niya. His voice was cold as ice. Agad akong tumayo para kumuha ng tubig. My mind is all over the place at hindi ako makafocus. Kaya nang papalapit na ako, nakita kong tumunog ang cellphone ko. Bumaling ako doon kaya hindi ko na malayang may maaapakan pala ako. Bigla akong natapilok. Naitukod ko ang dalawang kamay ko para hindi tumama ang ulo ko sa sahig. Kaya lang ay nabasag ang hawak kong baso at doon ko din naitukod ang isa kong kamay. Agad kong nakita ang pagragasa ng dugo sa kamay ko kasabay ng sakit na dumaloy sa kamay ko. What the fuck, Serafina, ani Alaric na galit na boses. Agad nagsiunahan ang luha ko sa pagtulo. I'm sorry, paumanhin ko. Hindi ko napigilan at kumawala ang mga hikbi sa labi ko. Agad akong dinaluhan ni Alaric. Hindi ko na napigilan at malakas na akong umiiyak. Maybe because of the pressure and the pain I'm feeling on my right hand. Mas lalo pa nang makita kong galit na lumapit si Alaric. You couldn't even do small thing without causing trouble. Iritado niyang sinabi habang hawak-hawak ang kamay kong dumudugo. I closed my eyes and just accepted his harsh words. Akala ko talaga ay bumait na siya sa akin. Akala ko dahil sa mga halik niya ay titigilan na niya ang pagmamaltrato sa akin. Pero nagkamali ako. Despite my eyes full of tears, I could still see his jaw clenched. Galit pa rin kahit na may sugat ako. You planned this so that you can't do your work, ha? Akusa niya. The disappointment is dripping on his tone. Tinanggal ko ang pagkakahawak niya sa kamay ko. I tried to wipe my tears at saka tumayo. Pinigilan ko ang mga hikbi ko. You want me to pity you, ha good TFE, Serafina. He smirked. But it's not working so, work the fuck up and report to me the progress of your work. Bumalik siya sa upuan niya at nagpatuloy sa ginagawa niya. Ako naman ay pumunta muna sa common bathroom at hinugasan ang maraming dugo sa kamay. Alam ko naman na masama naman talaga ang ugali niya, sa umpisa pa lang. Kaya hindi ko alam kung bakit nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon. Hindi naman na bago to palagi naman niya akong minamaliit at minamaltrato. Pero nasasaktan pa rin ako. I wiped my tears again. For the love of God, Serafina, tumigil ka. Kaya naman talaga ako nasasaktan kasi i-expect something. Feel ko kasi sa nagdaang mga araw ay may gusto siya sa akin. It was absurd, I know. Pero hindi ko lang talaga maiwasan. Tumawa ako ng bahagya despite being heartbroken. Alam ko rin na kaya ako nasasaktan ay dahil medyo nahuhulog ako sa kanya. Isa was just hesitant kasi he is so high in status. Samantalang ako ay dukha lang. Ginamot ko ang sarili kong sugat. Kinalma ko din ang sarili bago bumalik sa living area. Nandoon pa rin siya pero wala na doon ang basag na baso at ang kumalat na dugo ko. Tahimik akong umupo at nagpatuloy ang ginagawa. Sumasakit ang kamay ko kapag nagtatype ako kaya isang kamay lang ang ginamit ko. Pinigilan kong umiyak nang makita kong naging pula ang puting bendang nilagay ko. Hindi ako marunong sa first aid at hindi ko din magamot ng maayos ang kamay ko kasi hindi ko mahawakan ng mabuti. As put my right hand on my lap at saka ininda ang sakit noon. Nagpatuloy pa rin ako sa ginagawa kahit na hindi na maganda ang pakiramdam ko.
Sunod-sunod ang natatanggap kong update sa email ko. All of them are asking for the papers they need. Naluluha akong ginawa ang kaisara pero dahil sa isang kamay lang ang gamit ko ay mabagal ako. Kaya hindi na siguro nakaantay ang iba at tumatawag na din sila sa cellphone ko. Yes, sorry. I will work on it, nang hihina kong paumanhin sa finance department. I need it today, please work on it, paalala ng taga-finance bago niya binaba ang tawag. Nakatanggap ako ng text galing naman kay Sara matapos kong kausapin ang taga-finance. Are you done with it? Tinatanong na ako ni Sir Rodel. Wala akong masabi. I replied to her na inuuna ko ang sa kanya, kahit sinabihan din ako ng finance na unahin ang sa kanila. I don't know what to do first. Lahat sila ay nagdedemand na unahin. It didn't help that I'm also in pain. Ramdam kong sumasakit ang sugat ko at mas lalo siyang tumitindi. Tahimik ako nang dumating ang pagkain. Kumain si Alaric. Hindi ako kumain. Firstly because I have so many things to do. Second, I don't feel like eating. Wala rin namang pakialam si Alaric sa tingin ko. He didn't invite me or tell me to eat first before doing the work kaya nakakahiva din naman na kumain. Matapos niya ay may tumawag sa kanya. They talked for half an hour and I think it's about the business na ipinunta niya dito. Nangilid ang luha sa mata ko nang marinig na maganda naman ang trato niya sa kausap niya. He was asking for some update. Hindi ata nagawa o natapos kaya sinabi niyang take your time. I can wait pero sa akin ay hindi. Sa kalagitnaan ng pagtatrabaho, nakaramdam ako ng hilo. Tumigil lang ako dahil parang umikot ang paligid ko. Tumagal yon ng ilang minuto. Kiyahe. Bumaling ako kay Alaric at kita kong mariin ang titig niya sa akin. He looked ruthless with his jaw clenched. Nag-iwas ako ng tingin at agad na bumalik sa ginagawa. Medyo umiikot pa rin ang paningin ko pero nagpatuloy pa rin ako. Hindi ko na napagtuunan ng pansin ang oras. Sa bawat oras na lumilipas ay mas lalong sumasakit ang sugat ko. Naramdaman ko na lang na bigalang nanginig ang kamay ko. Bumabalik-balik din ang pagkahilo ko. All of that, hindi ko ipinahalata kay Alaric. Kasi feel niya nagpapaawa ako. Alaric went to his room around 5 in the afternoon. Simula umaga hanggang sa alas 5, dinaradam ko ang lahat ng sakit. I eat little during lunch pero dahil pa yon sa kumalam na talaga ang sikmura ko. Hindi dahil inimbita niya ako. I was too tired and too weak when he went to his room. Feel ko bibigay na din ang katawan ko any minute now kaya minabuti kong pumunta din sa kwarto ko. Sa bawat hakbang ko sa hagdan para akong matutumba. Pero pinilit kong magsikap para marating ang kwarto ko. Kaya pagdating ko, hinang-hina ako. And true enough, when let the body on the bed, agad nang dilim ang paningin ko. My breath became shallow as I started to shiver. At nawalan na ako ng malay kalaunan. Hindi ko alam ilang oras akong walang malay. Nagising na lang ako na may proper bandage na ang kamay ko. I was laying properly too, which remember wasn't before I lost consciousness. Hindi na masakit ang kamay ko at medyo magaan na ang pakiramdam ko. Pero sino kaya ang gumamot sa sugat ko? Did Alaric do it despite being mad at me? Nasa pag-iisip pa ako nang biglang bumukas ang pintuan. I saw Alaric holding a tray of food. Walang bakas na emosyon ang mukha niya. And I know he's still mad. Come to think of it, kasalanan ko naman talaga kung bakit siya nagalit. I was with him in this trip tapos ay bigla-bigla akong nawawala na hindi niya alam. Kung ganon ang gawin niya sa akin at bigla siyang nawala, magagalit din ako. Lalo pat wala akong masyadong dalang pera. Nilapag niya ang tray sa side table ng kama. Iniwas ko ang tingin ko nang nasa tabi ko na siya. Unti-unti akong nanlulumo dahil sa mga tumatakbo sa isip ko. Iniisip niya ba na nagpapanggap pa rin ako? Nakunwari nawalan ako ng malay para maiwasan ang trabaho. Here's your breakfast, sinabi niya, halatang iritado pa rin. Binalingan ko ang orasan na nakalapag lang din sa side table at nakitang umaga na pala. Ang tagal ko palang walang malay. Tumango ako at hindi na siya binalingan. I was waiting for him to get out of the room para magsimulang kumain pero hindi siya umalis. Nanghihina akong bumaling sa kanya nang marinig kong huminga siya ng malalim. Na para bang isa akong malaking problema.
Agad din akong nag-iwas ng tingin nang makita kong nakakunot ang noo niya. Akala ko aalis siya kalaunan pero hindi. Umupo siya sa gilid ng kama at kinuha niya ang pagkain sa tray. Ako na, mahina at kinakabahan kong sinabi. He let out a sarcastic laugh. Yeh! With that hand. Natuptap ko na lang ang labi ko. Wala na akong nagawa nang sinubuan niya ako. As much as I don't want to open the mouth, hindi ko magawa. Tumatalim ang tingin niya sa akin kapag nag-aalinlangan akong ibuka ang bibig. Pinipigilan ko naman na huwag maging emosyonal pero hindi ko nagawa. Nangilid ang luha sa mata ko habang ninunguya ang pagkain na sinusubo niya sa akin. And he probably saw my tears. Kasi biglang tumaas ang kilay niya. What strategy is this, ha? Sarcastic niyang sinabi. Tumawa siya ng may panunuya. Crying so that can pity you. Mas lalo pang nanubig ang mata ko at kalaunan, bumuhos din yon. I look at him sadly. I'm sorry, T. Tumawa siya. Sorry for what? Ibinaba niya ang hawak niyang plato at saka iritadong bumaling sa akin. Kasi umalis ako kahit na hindi dapat. Hindi rin ako nagpaalam. I'm sorry, T. Umiiyak kong sinabi. He scoffed. Psst, don't fucking care, T. Agad akong umling kaya hindi niya natapos ang sasabihin. Alaric, please. I'm really sorry. May kumawalang hikbi sa labi ko. He sighed in annoyance. For a few moments, hindi siya kumibo. Mas lalo lang din akong naiiyak dahil sa pananahimik niya. He must be very mad, ha? Ayaw niya akong patawarin. Say it, utos niya. Elvi, are you sorry? Then, pinalis ko ang luha sa mata ko. I'm sorry because I left without telling you. Nilapit niya ang mukha niya sa akin. I can now smell his fresh mint breath. Not enough, panunuyan niya. And my lips trembled. Please, I'm sorry because I left without informing you. I left with another man which realized shouldn't have. Tumigil ako para pakawalan ang hikbi ko. Mali yun kasi ikaw naman ang kasama ko. Pinalis ko ulit ang kumawalang luha sa mata ko. Kita kong tumaas ang gilid ng labi niya. Kung may nangyaring masama sa akin, ikaw ang masisisi kasi ikaw ang kasama kong pumunta dito. He chuckled darkly. And you realize it just now, huh? I look at him pleadingly. Please, hindi ko na ulitin. He smirked. He then swiftly landed kiss on my lips. But what if he did, hamon niya matapos niya akong halikan. Nakatutok pa rin ang mata sa labi ko. I unconsciously licked my lips as shook in my head. Hindi na ako ulit. I swear. You, huh? And what if I saw you with that man again, panuya niya. Umiling ako. He's just a friend. Hindi na ako sasama sa kanya. He chuckled humorlessly. As you should because you will not like what's do if I saw you again with another man, Serafina, bulong niya. My heart skipped a beat because of what he said. Does that mean he likes me? Is he jealous of Magnus? I wanted to ask him but isa can let myself ask. Napatingin ako sa kanya nang hawakan niya ang kamay kong may sugat. How's your hand? Does it hurt? Umiling ako. Hindi na. Medyo okay na din ang pakiramdam ko. Tumawa siya. I smiled because he's no longer mad. I saw his hand move to my ear. Inipit niya doon ang kunting hibla ng buhok kong kanila ay nasa gilid ng mukha ko. I then saw him smile heavily. Hinawakan niya ang batok ko matapos ay siniil niya ako ng halik. It was not like his first kiss. This one is hungrier and kind of punishing kiss. A moan escaped in my lips when he bit in my lower lip. He's been kissing me for many times now and I feel like this now is normal. Out of control, tumaas ang kamay ko sa batok niya at ipinalupot doon ang kamay ko. He groaned when he felt me kissing him back. Agad siyang lumayo sa akin. I blinked out of confusion. Lonod na ako sa halikan namin pero bigla siyang tumigil. He chuckled darkly. Damn girl. You really know how to get me, huh? He whispered sensually.
Pero hindi pa ako nakakapagsalita nang siilin niya ulit ako ng halik and I gladly welcome him. I moaned again when he explored my mouth with his sinful tongue. Napahiga na ako nang mas lalo pang lumalalim ang halikan namin. I moaned when felt Alaric's hand on my legs, almost touching the private part. Napaigtad din ako nang maramdaman ko din ang isang kamay niya sa loob ng t-shirt ko. Alaric, please di. Sabi ko kahit hindi ko naman alam kung bakit ko yon sinabi. I almost didn't recognize in my own voice. It was so sensual. He groaned. Bumalik ang labi niya sa labi ko, kissing me again. Hindi ko mapermi ang kamay ko pero dahil may benda iyon at kumikirot kapag naihahawak, pinatili ko yon sa gilid ko kahit gustong-gusto kong ihawak yon kay Alaric. Napadaing ulit ako nang maramdaman kong nasa pagitan na ng legs ko ang kamay niya. He drew circular motion there making me squirm. I tried to close in my legs. Hindi yon nagustuhan ni Alaric kaya pinaglayo niya yon gamit ang hita niya. Now he has full access to Jinbei's private part as in my legs are wide open for him. Ang isang kamay niya ay napadpad na sa boobs ko, kneading it like a dove. I moaned loudly because of what he was doing to me. He chuckled playfully. Yengai breath hitch when felt his one finger touch SV private part. Hinawi niya sa gilid ang nakaharang na panty and it sent shiver down the spine. Pero hindi rin nagtagal ay ipinasok niya yon sa loob. It was sudden and it was all new to me kaya napadaing ako. Open your legs wider, utos niya. I already feel awkward spreading the legs but still did open the legs wider. Wala na ako sa tamang pag-iisip. I just want the pleasure he is giving to my body. I moaned when he started to move his finger in and out. Sinabayan pa niya ng paghimas ng boobs ko. I was so aroused and it didn't take him long when my body shook as I released it. I was breathing heavily when he kissed me on his lips then to the cheeks. Inayos niya ang shirt ko pati ang sa ibaba ko. I still feel hot and flushed for what he did. He was smirking evilly when he stood. Naiwan akong nakahiga at magulo. He on the other hand still has his poise. Pero nanlaki din ang mata ko nang makita kong may bumakat sa pantalon niya. Nakita niya ang panlalaki ng mata ko, kaya nagpawala siya ng tawa. Nahiya tuloy ako at kunwari ay hindi alam ang itinatawa niya. Dang it! It's huge! Naupo ako at kunwaring inaayos ang buhok. But he was discreetly closing in my legs. Ramdam ko ang basa noon. I can't believe he gave me an orgasm that easily. It didn't take him a while. I was distracting myself. Matapos sa buhok ay kunwari inaayos ko ang benda sa kamay ko just so can avoid looking at him. I just realized what happened and it made me shiver. I'm sure I wasn't the type who would easily give in to something like that pero ano to. And it didn't even take him long for me to have the release. Napasinghap ako nang bigla umangat ang mata ko. Hinawakan niya ang baba ko at ipinaharap ako sa kanya. He was smirking as he captured my eyesight. Pinilit kong iniwas ang ulo ko pero ibinalik niya ulit sa kanya ang mata ko. He let out a bark of laughter. Alaric, please di. Gaya niya sa sinabi ko kanina. He even tried to mimic the bedroom voice. Stop it, inis kong sinabi. He's not helping. The spur of the moment is gone and I'm back to my sane self. Kaya hindi ko halos maisip na nagawa ko yon. Didn't know you were so loud. That should be put in consideration, nakangisi niyang sabi. I was thankful when his phone rang. Umiling siya nang makita niya kung sino ang tumawag. He then sighed when he had no choice but to answer it. Lumabas siya. Pagkasarado niya ng pinto ay agad kong tinabunan ng unan ang ulo ko at nagpawala ng sigaw. Bakit ko ginawa yon? Sigaw ko. Ang isa kong kamay ay hinahampas ang kama. Humingi lang ng sorry, bakit kailangan pang ganon, nababaliw kong sigaw. Hindi ko alam ilang oras akong wala sa sarili. I tried to eat but I can't stop the head from thinking about what happens, kaya nawawala ang attention ko sa pagkain at nauwi sa sabunot sa sarili. But I have work to do kaya kahit ayaw kong lumabas, napilitan ako. Pwede naman sa loob ng kwarto pero nasa baba ang laptop at ang cellphone ko. Kaya wala akong choice. Nasa baba na si Alaric pagbaba ko.
He was talking with someone on his phone. Huminto ako at pinagmasdan siya. Nakatalikod siya sa akin. Nakapamulsa ang isang kamay at nakatanaw siya sa kabuuan ng Italy habang nag-uusap sila ng kausap niya. His voice is intimidating and commanding, the voice he used when he was in business mode. Siguro, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. He swiftly turned to in my direction. He immediately smirked and licked his lips. Is a bit lower lip but didn't avoid looking at him. He arrogantly raised his brow at me and chuckled darkly. Hindi ko alam kung para sa kausap niya o para sa akin. Pero hindi niya iniwas ang mata niya kahit may kausap siya. He mouthed come here while listening to the other line. Kumalabog ang puso ko dahil lang doon. I've never felt nervous around any guy like how I feel nervous about him. Isa licked din my lips. Unti-unti akong lumapit sa kanya, not minding his violent heart. Alarik, tawag ko nang sana tapat na niya ako. I then changed my tone into bedroom voice. You left me so lonely in bed. Ununa mo pa yung katawagan mo, kunwari ay nalulungkot kong sinabi. Bahagyang umawang ang labi niya.